Tila pinagtatawanan ngayon si Senator Risa Ontiveros dahil parang nagmamakaawa na siya sa taong bayan na iboto niyo naman daw siya sa pagkapangulo dahil nangangako daw si Senator Risa Ontiveros na handang-handa daw siya sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa isang panayam kasi sinabi ni Risa Ontiveros na inaasahang magkakaroon na ng desisyon sa loob ng taon o sa unang bahagi ng susunod na taon kung sino ang magiging pambato ng oposisyon. Pagkayabang pa nga ni Senator Ontiveros ay kung sino daw yung magiging mataas sa mga surveys, ayun daw ang pipiliin. Pero hello, sa lahat ng mga presidential surveys na naandun ang pangalan mo, ay ikaw ang lagi ang kulelat. Kasama mo si Martin Romualdez sa pagiging kulelat. Si dating Vice President Leni Robredo nga ang pinakamataas sa inyo sa opposition. Di hamak naman na mas magaling pa si Leni Robredo kaysa sa iyo, Ontiveros. Umaasa ka pa talaga na isa ka sa pipiliin ng opposition. Ito ang video ni Ontiveros na tila nagmamakaawa sa taong bayan. Panoorin natin. For one, lured ako ay seryosong nagko-consider Ay, sa possibility, seryoso? kaya naghahanda sa posibilidad na iyon. And tingin ko, at the end of this year or at the latest first quarter next year, kung sino sa amin ang pinakamataas sa halimbawa mga surveys, Ay, wala ka na dun. magkaisa kaming lahat para dun sa taong yon. Laga pa ka na. Kung ako man yun or Nako, iba yun. huwag ka na Kasi umasa. Parang sa, naalala mo ba yung Highlander? There can be only one para may fighting chance. Kala namin dati yun, ang autobiography ni Juan Ponce Enrile. Oh, Oh, ganun? Pero, okay, nakikita niyo naman yung tanong sa screen, no? Inutusan lang po ako, Risa Bamba o Bam Risa? Wala pa ka ang oposisyon sa ganyang pag-uusap ng mga tandems. Kasi sa ngayon, lahat ay I would wala speak for pa. everyone. Just speak for myself. Ako ay seryosong naghahanda Ay. at nagko-consider. So, pag umabot na sa unang step na ako or isa pa, iba pa ay maging standard bearer No. namin, Standard. saka papasok yung ganyang usapan ng sino ang Mahal po yan. katandem. Hindi ka nga pumasok sa kalingkingan ni Leni Robredo. Wala kang kaamor-amor. At hindi ka nga ma-appeal sa taong bayan. Mas gusto pa nga ng iba si Leni Robredo kaysa sa iyo, Ontiveros. Tapos ngayon, papangarapin mo na maging pangulo. Kinikriticize ka nga ngayon ng taong bayan. Dahil nga pati sa loobin mo ay nakasulat sa index card, ay talagang babasahin mo pa ang iyong saloobin. Saloobin mo na lang yan, ha. Tapos ngayon, ang depensa mo sa mga taong nagkikriticize sa'yo na tinatawag mong troll talaga, ay hindi naman sila troll. Sila ay totoong tao, kaya nga nila kino-call out ka at napapansin nila yung paggamit mo ng index card. Ngayon ang depensa mo, kahit daw estudyante, noong student daw siya, ay gumagamit na siya ng index card para mag-take ng notes. May pagkaengot din sa pagpapalusot itong si Risa Ontiveros. Ang ginagawa mo naman talaga ay hindi ka naman talaga nag-take ng notes sa index card. Nagpapalusot ka na lang, sablay pa. Ang ginagawa naman talaga ay binabasa mo yung nakasulat sa index card. Huwag mo lang ibahin ang usapan. Taking notes is different from cheating, Madam Ontiveros. At saka anong palagay mo sa ngayon? Sabi mo nga isang dekada ka na sa pagkasenador. Tapos ikukumpara mo pa rin ang iyong sarili sa isang estudyante. Abay, may student pala tayo sa Senado. Ito yung palusot ni Ontiveros. Panoorin natin. Ang mga tinotrolls ka and they're pointing out your Ay, trolls? frequent use of index cards during Senate sessions. Hello. Para namang... Hello. Sige po. Parang gusto kong, tulad kay Senator Marcoleta, gustong mag-ganon ulit. Hello? Hindi ba sila nagtitake ng notes ng estudyante sila? Ako, Baka kaya sila habit- trolls. Estudyante ka? Ewan ko. Estudyante ka, te? Habit ko talaga mula nung estudyante ako mag-take ng notes. Kung itong mga trolls na to, Palusot. punta kayo sa office ko. Makita, pag binuksan nila yung drawer sa desk ko, punong-puno ng notebooks. Oo, talaga? Halimbawa, yung nakaraang isang dekada ng pagtrabaho ko sa Senate,
nagdo-notes talaga ako sa plenary at saka sa hearings. At dahil doon, Lord, natitrace ko ang development ng isang ideya or isang proposal. Hindi de. And feeling ko, pagtatayo sa plenary or magsasalita sa hearing, dapat factual, dapat may accuracy or precision. Kaya kailangan ko ng notes. Hindi ko naman kayang memoryahin lahat ng mga datos na importante sa isang hearing o Bakit ka session. pa mahina ka. Yung panahon nun na yung nagde-defend ng budget, andito si Vince Dizon, bumubulong sa gilid. O tama, yun. O at least merong resource person. Parang human notes na yon, di ba? At si Frank diba? Dulong, parang walang nakikita, kunyari. Na may bumubulong sa tabi niya. Ay nako, si Sen Frank, Yun- parang living Yun encyclopedia ang yon. absurd talaga. Yan, Parang, talaga. wala pang nagpo-point out nito, my God. Correct. So yun ang palasot niya, taking notes. Pero yung mga saloobin niya nga, binabasa pa niya sa index card. Dapat ang saloobin mo, ang gusto mong sabihin, on the spot, may nalalaman ka pang factual. Ang sabihin mo, nagpapagawa ka lang sa assistant mo, nang sasabihin mo, mga Pilipino pa ang gagawin mong bobo. Huwag kami. Kaya't heto pa, binara pa ng isang political analyst at ng isang abogado ang pangarap ni Risa Ontiveros na maging Pangulo. Panoorin natin ito. Alam mo, lagi kong tinitingnan yung mga early surveys. Kasi this early, meron na mga surveys no, Yeah. na tinatanong kung sinong nakukursunadahan mong kandidatong presidente. And doon sa mga kabinete o cabinet members ni BBM, wala ka Wala. nakitang umaangat beyond single digit. Yeah. No? Kahit Oh. si John Vic? Si John Vic, I think the last Wala talaga. survey ng WR numero and ng Pulse Asia was 3%. Pambira No? naman, di umubra yung abs ni John Vic. Pareho sila ni Risa Ontiveros Si sa Crashy. 3%. Ha? Pareho sila ni Risa na 3%. Si Risa, Oo. Ay, bagong virus ngayon. No. Dito, Bagong virus. Nakamas kami dito. Honta ba? Okay, 3% din si John Vic, 3% din si Ontiveros. Oo. So, Hindi umaangat. Hindi, Oo, hindi talaga aangat Sabi yan. ni Risa Ontiveros, there should be only one candidate Oo, sabi niya yan. of the opposition. She concerns of the opposition And she has to be the one. Ha? Hindi ako, Senator. I am the one. I am the one. Yan. Sinabi ko na sa Facebook ko, hindi pwedeng si Risa Ontiveros magpanggap na hindi siya BBM guy. Yes. Kasi yung kapatid niya, and she has to correct me if I'm wrong, I will admit it and apologize, pina-appoint niya kay BBM ng mataas ang sweldo. Oo, Senator Ontiveros, sagutin mo ako. Hindi ba totoo? Ano? Pina-appoint mo na kapatid mo na kay BBM ang mataas na government position? Paano ka ngayon magsabi na ikaw oposisyon? Sino ba talaga ang oposisyon? Hindi ba yung dapat ang nag-uusig at lumalaban sa BBM administration? Ikaw wala eh. Tingnan mo, Bulacan. Ito, duda ako sa iyo ha. Duda talaga ako sa iyo. Yung Akbayan ha. Oo. Akbayan ako, hindi ako political analyst ha. Economics ang undergraduate ko sa UP pero I like numbers hindi ako political analyst kagaya ng iba dyan na dahil wala ng trabaho, kagaya ni Lamas, political analyst na rin sila. Hoy, baka walang trabaho. Huwag kayo mag-analyst, ha? Kaya kayo. Pwede kayong umalis. Prangka din to si Attorney Rowena Guanzo, no? Ito, kakamping na ito. Solid kakamping noon. Sa nakikita niya kasi ngayon sa Marcos administration. Wala naman nangyayari, lalo nung lumulubog ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga bilihin tumataas. Lahat na lang yata ng bagay dito sa Pilipinas ay tumataas ang presyo. Kaya mga kamalian sa gobyerno. Dito sa Marcos administration, nakikita ni Atty. Rowena Guanzon. Siya na lamang yung tanging dilawan o kakamping na hindi kumakain ng suka. Pero itong mga pink, talagang solid pink na kumakain ng suka. Na dati anti-Marcos noon ay wala na, never against na. Nakakahiya. Imagine, dati mong hini-hate, dati mong inaayawan, ay nakikialyado ka na ngayon sa mga magnanakaw. Nakakahiya, di ba? Si Risa Ontiveros, hindi mo mapanindigan na isa kang pink, na isa kang oposisyon. Dahil ang tunay na oposisyon ay si Vice President Sara.
hindi ikaw. Kaya sige, mangarap ka lang ng mangarap na maging Pangulo. Pangarap mo na lang yan. Kayo ba sa palagay ninyo, isa kaya sa mapipili si Risa Hontiveros na dadalhin o magiging pambato ng oposisyon daw ng mga pink sa 2028 elections? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like nyo sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.